Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 4,129-35. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Mapapatay man ng 3 guro si Alvin o hindi, tiyak na mamamatay sila. Sa kasamaang palad, magagawa lamang nila ang sinabi sa kanila dahil nakataya ang buhay ng kanilang mga pamilya. Ang kanilang mga pamilya ay dinukot at ginamit upang takutin sila. Kung tatanggi silang tangkaing patayin si Alvin, ang kanilang mga pamilya ang papatayin. Nang panahong iyon, isang miyembro ng Lone Primordial Spirit Congregation ang nagbabantang nagsabi, "Huwag mo kaming isipin na linlangan. Mayroon kaming mga especially iya sa Myriad Laws Academy. Kung malaman naming hindi mo sinubukang patayin si Alvin, ang mga pamilya mo ang magbabayad ng halaga." Ang 3 guro, na mga emperador ng mga Diyos, ay galit na galit ngunit walang magawa kapag pinagbabantaan. Tutal, upang maiwasan ang pananakit sa kanilang mga pamilya, ang maaari lamang nilang gawin ay sundin ang mga utos. Gayunpaman, hanggang ngayon, wala pa silang nakikitang pagkakataon upang patayin si Alvin. Matapos mapatay ang 5 disipulo mula sa Lone Primordial Spirit Congregation, na kinabibilangan ng isang banal na anak, tila nawala na si Alvin. Hindi nila siya matagpuan kahit sa kanyang dormitoryo. Sa paglipas ng panahon, nagsimula silang mabalisa, kaya naman, nagtipon sila upang pag-usapan ang bagay na ito. Hindi naman sa ayaw namin kumilos. Wala kaming pagkakataong kumilos. Dahil may mga especially iya ang mga taong iyon sa pamilya, dapat nilang malaman ang tungkol sa sitwasyon. Marahil, hindi nila kami masisisi o sasaktan ang mga miyembro ng aming pamilya. Sana nga tama ka. Pakiramdam ko lang ay hindi sila yung tipo ng taong tutuperin ang mga sinasabi nila. Gayunpaman, wala na tayong ibang pagpipilian. Kahit papaano, alam nating ligtas ang ating mga pamilya sa ngayon dahil sa kanilang mga soul pearls. Hanggat buhay sila, wala nang iba pang mahalaga. Akala ko kaya kung umangat sa ranggo pagkatapos kong maging Emperor of Gods. Hindi ko inaasahan na pagbabantaan ako at mapipilitang gawin ang isang bagay na ayaw ko namang gawin. Si Alvin, na bumalik na sa pangkat ng Inner Palace, ay natural na walang kaalam-alam na 3 guro ang pinagbantaan na papatayin siya. Gayunpaman, alam niya na ang Myriad Laws Academy ay puno ng mga nakatagong panganib, lalo na matapos siyang bigyan ng babala ni Yu Chen. Dahil dito, hindi niya planong umalis sa malayang kaharian ng pangkat ng Inner Palace sa ngayon. Sa halip, tututuon siya sa paglinang at pagiging isang advanced na Lord of Gods bago magbukas ang Trial of Gods. Wala si Alvin. Siguradong nasa closed-door cultivation siya, ulat ng isang especially iya sa Myriad Laws Academy kay Tianfeng, ang vice leader ng Lone Primordial Spirit Congregation. Hindi na kailangang sabihin pa, hindi nagustuhan ni Tianfeng ang ulat. Malungkot niyang sinabi, patuloy na bantayan ang kanyang galaw. Sa sandaling magpakita siya, ipaalam mo sa 3 emperador ng mga Diyos na iyon. Hindi siya maaaring magtago habang buhay. Gusto kong makita kung gaano katagal siya maaaring magtago. Pagkatapos ng ilang dekada, parang nawala ng malay si Tianfeng. Hindi pa rin sumisipot si Alvin matapos ang mahabang panahon. Parang alam na alam ni Alvin ang kanyang masamang plano. Kaya talaga ni Alvin na magtiis. Minaliit ko siya. Bagamat ilang dekada na ang lumipas, ang pagnanais ni Tianfeng na patayin si Alvin ay hindi hango pa. Sa kabaligtaran, patuloy pa rin itong lumalakas. Mukhang naghahanda na siyang pumasok sa Trial of Gods na magbubukas sa loob ng halos kalahating siglo. Sa kabila ng kasabikan niyang patayin si Alvin, si Tianfeng ay mahinahon pa rin at hindi kumikilos ng padalos-dalos. Kung tutuusin, siya ay isang pangalawang pinuno ng Lone Primordial Spirit Congregation. Kung ang salot na iyon ay papasok sa pagsubok ng mga Diyos, mas magiging mahirap siyang patayin. Sa ngayon, mahirap na para sa isang pambihirang emperador ng mga Diyos na patayin siya. Kung isasaalang-alang ang lahat ng kanyang nagawa kahit na wala pang 1,000 taong gulang, hindi imposible para sa kanya na maging isang advanced na Panginoon ng mga Diyos sa susunod na ilang dekada. Kung papasok siya sa pagsubok ng mga Diyos bilang isang advanced na Panginoon ng mga Diyos, may posibilidad na maging isang simpleng emperador ng mga Diyos siya kung sakaling makatagpo siya ng isang hindi inaasahang engkwentro.
Marahil, ang pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng isang intermediate Lord of Gods at isang rudimentary Emperor of Gods ay hindi masyadong malaki. Gayunpaman, kung si Alvin ay magiging isang rudimentary Emperor of Gods, malamang na hindi marami sa mga nasa ilalim ng kaharian ng isang advanced Emperor of Gods ang makakatapat niya. Hindi ko siya maaaring hayaang lumakas pa. Hindi ko yun papayagan. Huminga ng malalim si Tianfeng bago siya tumayo at nilisan ang kanyang cultivation ground upang hanapin ang pinuno ng Lone Primordial Spirit Congregation upang ipahayag ang kanyang mga alalahanin. Ang ekspresyon ng pinuno ng Lone Primordial Spirit Congregation ay naging hindi maganda matapos marinig ang mga salita ni Tianfeng. Ang mga natatanging prodigy tulad ni Alvin ay tiyak na maghihiganti mula sa Lone Primordial Spirit Congregation kapag kayanan nila itong gawin. Walang duda na si Alvin ay isang malaking banta sa Lone Primordial Spirit Congregation. Nang gabing iyon, ang pinuno ng Lone Primordial Spirit Congregation ay nagpatawag ng isang emergency meeting kasama si Tianfeng at ang mga pangunahing miyembro ng kongregasyon. Same time na nagtanong ang isa pang pangalawang pinuno ng Lone Primordial Spirit Congregation, "Pinuno, posible ba tayong makipagkasundo kay Alvin?" Ang katotohanang nakaligtas siya hanggang ngayon ay nagpapakita na hindi siya madaling patayin. Bago pa man makasagot ang pinuno ng Lone Primordial Spirit Congregation, sinabi ni Tianfeng, "Imposible para sa atin na makipagkasundo kay Alvin. Kung iaabot natin sa kanya ang isang sanga ng olibo, maaaring hindi niya ito tanggapin dahil sa kawalan ng tiwala. Kahit na pumayag siyang makipagkasundo, mapanganib pa rin na hayaan siyang mabuhay. Sino ang nakakaalam kung babawiin niya ang kanyang mga sinabi kapag lumakas na siya ng sapat? Sa palagay ko ay hindi na tayo dapat makipagkasundo sa kanya. Ang pinakamahusay nating pagpipilian ay ang maghanap ng pagkakataon upang tuluyan siyang maalis." Malamig ang boses ni Tianfeng nang malapit na siyang matapos sa kanyang mga salita. Sa tingin ko may punto si Vice Leader Lo. Marami sa mga matatanda, kabilang ang pinuno ng kongregasyon, ang sumang-ayon kay Tianfeng. Sa huli, mabilis silang nagkasundo na patayin si Alvin anuman ang mangyari. Matapos mapag-usapan ang pinagkasunduan, nagtanong si Tianfeng, "Pinuno, ang dalawang banal na anak ay malapit nang pumasok sa Myriad Laws Academy, hindi ba?" "Tama," sabi ng pinuno ng Lone Primordial Spirit Congregation habang tumatango, "malapit na silang pumasok sa akademya. Kung hindi, wala silang oras para makaipon ng sapat na puntos para makapasok sa Trial of Gods." Kumislap ang mga mata ni Tianfeng habang sinasabi niya, "Pinuno, pagkatapos makaipon ng sapat na puntos ang dalawang banal na anak, bakit hindi mo sabihin sa kanila na hamanin si Alvin sa isang labanang may hangganan ng buhay o kamatayan kung may pagkakataon? Kung hindi ako nagkakamali, dapat ay naging isang advanced Lord of Gods na si Alvin noong panahong iyon. Gayunpaman, tiyak na hindi pa rin matatag ang kanyang cultivation base. Kung ang alinman sa mga banal na anak ay malapit ng maging intermediate Emperor of Gods, sabihin sa kanila na supulan ang kanilang cultivation base at makalusot lamang sa panahon ng labanang may hangganan ng buhay o kamatayan. Sa oras na iyon, magiging madali para sa kanila na patayin si Alvin. Hindi na kailangang sabihin pa, ang mga taong natagpuan ko ay patuloy ding maghahanap ng pagkakataong patayin si Alvin. Gayunpaman, hindi natin alam kung palihim na pinoprotektahan ni Yu Chen si Alvin. Kung ganoon nga, tiyak na hindi mamamatay si Alvin kahit gaano karaming emperador ng mga Diyos ang ipadala natin para patayin siya. Dahil dito, sa palagay ko ay mas makabubuti kung hamanin siya ng ating mga banal na anak sa isang labanang may hangganan ng buhay o kamatayan. Pagkatapos pumirma ng isang kasunduan sa kamatayan, walang sino man ang makakapagligtas kay Alvin. Bukod dito, walang sino man ang mag-iisip na kakaiba kung hamanin siya ng ating mga banal na anak sa isang labanang may hangganan ang buhay o kamatayan dahil napatay niya ang 5 sa ating mga disipulo, sabi ni Tianfeng habang malamig na kumikislap ang kanyang mga mata. Nag-isip sandali ang pinuno ng kongregasyon bago tumango. "Sige. Ako na ang bahala. Plano kong maghintay muna ng kaunti bago ipadala ang mga ito sa akademya. Gayunpaman, dahil dito, mas makabubuti kung ipadala ko sila roon ng mas maaga. Ipapadala ko sila sa Myriad Laws Academy sa loob ng 3 araw. Pagkalipas ng 3 araw, isang lumilipad na barko ang umalis sa lupain ng Lone Primordial Spirit Congregation. May 5 tao sa barkong lumilipad.
May dalawang binata, dalawang matandang lalaki, at isang lalaking nasa katanghaliang gulang. Isa sa mga matandang lalaki ay si Tian Feng. Sa sandaling ito, isang gwapo ngunit mukhang malas na binata, na nakasuot ng mahabang asul na damit, ang nagtanong, Senior Uncle Tian Feng, totoo ba na si Alvin ay wala pang ang 1,000 taong gulang? Mukhang nakainang langaw si Tian Feng nang mabanggit si Alvin. Gayunpaman, sumagot pa rin siya, oo, totoo. Ilang beses kong ipinadala ang aking mga tauhan sa mas mababang kaharian upang patunayan ang bagay na ito. Siya ay mula sa isang makamundong kaharian. Kahit na wala pa siyang 1,000 taong gulang, marami na siyang nakamit. Ang kanyang pag-unawa sa batas ng kalawakan ay napakalalim, at nakakagulat, na unawaan din niya ang sword daw. Pagkatapos ng maikling paghinto, idinagdag niya, sa palagay ko ay maaaring nagmana siya ng isang bagay mula sa isang kataas-taasang makapangyarihang nilalang na nakakaunawa sa batas ng kalawakan. Para maging tumpak, sa palagay ko ito ay isang kataas-taasang kaharian. Tutal, sa murang edad, ang kanyang pag-unawa sa batas ng kalawakan ay nalampasan na ang karamihan sa mga emperador ng mga Diyos. Sa katunayan, haka-haka lamang ito ni Tian Feng. Wala siyang narinig na kahit ano tungkol kay Alvin na nagtataglay ng isang supreme powerhouse divinity. Tiyak na magugulat si Alvin sa katumpakan ng haka-haka ni Tian Feng kung maririnig niya ito. Tutal, alam niyang imposibleng matuklasan ni Newman na taglay niya ang supreme powerhouse divinity dahil maingat niya itong itinago. Nagliwanag ang mga mata ng gwapong binata ng bulalas niya, ang supreme powerhouse divinity. Isa itong pambihirang kayamanan. Iilang supreme powerhouse lang ang mag-iiwan sa kanilang supreme powerhouse divinities. Sumagot ang isa pang matandang lalaki, natural lang yan. Tutal, kahit gusto nila, maaaring hindi nila kayang iwan ang kanilang mga supreme powerhouse divinities. Napakababa ng posibilidad na magtagumpay sila. Patuloy na sinabi ng matanda, isa itong tunay na pambihirang kayamanan. Kung makakakuha ka ng isang supreme powerhouse divinity, ngunit ang batas na nakapaloob doon ay hindi ang iyong pinakamalakas na batas, magiging kapaki-pakinabang pa rin ito sa iyo. Gamit ang supreme powerhouse divinity, hindi magtatagal at mauunawaan mo ang bagong batas at malampasan nito ang iyong pinakamalakas na batas sa maikling panahon. Kaya, kung mapapatay mo siya at makuha ang kanyang supreme powerhouse divinity, makikinabang ka ng malaki. Sa kasamaang palad, napakaliit ng pagkakataong makuha mo ang kanyang supreme powerhouse divinity. Kung tutuusin, malamang na mananatili siya sa isang self-destructive spatial ring. Kung mamamatay siya, ang spatial ring ay masisira, at lahat ng naroon ay matatengge palayo sa kaguluhan sa kalawakan. 4,130. Nabalitaan kong kahanga-hanga rin ang kanyang pag-unawa sa sword daw. May kinalaman din ba ito sa pamana ng isang kataas-taasang makapangyarihang nilalang? Tanong muli ng binata. Malayong mangyari, sabi ni Tian Feng habang umiiling, ang kanyang sword daw ay nagmula sa kanyang amo. Ang kanyang amo ay si Berting, ang Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven, na isang Devata realm. Patuloy na sinabi ni Tian Feng, si Berting ay isang henyo sa mas mababang kaharian. Naunawaan niya ang sword daw na mag-isa. Noong siya ay nasa mundong kaharian, naunawaan na niya ang panimulang anyo ng sword daw. Dahil dito, siya ay isang walang talong kampyon sa libu-libong labanan. Kalaunan, pagkatapos umakyat sa Devata realm, humukay siya ng landas para sa kanyang sarili gamit ang kanyang espada at sword daw. Kumislap ang mga mata ni Tian Feng nang sabihin niyang muli, gayunpaman, batay sa impormasyong natanggap ko mula sa aking mga tauhan, maaaring nakakuha si Berting ng pamana mula sa isang kataas-taasang makapangyarihang nilalang noong panahon niya sa impyerno ng Ozure, isa sa 7 pinakamalalang lugar sa Devata realms. Nang sabihin ni Tian Feng ang mga salitang Asura Hall, agad na nagbago ang ekspresyon ng binata at ng iba pang mga taong nakasakay sa lumilipad na barko. Bagamat hindi sila mga katutubo ng Devata realms, alam nila ang tungkol sa 7 pinakamalalang lugar. Karaniwan na nilang ginagamit ang 7 pinakamalalang lugar bilang kanilang lugar ng pagsasanay. Gayunpaman, sa 7 pinakamalalang lugar, may 3 lugar na hindi nila pinanggahasang pasukin. Tutal, may mga bulong-bulungan na kahit ang mga kataas-taasang Diyos ay hindi magkakaroon ng madaling panahon sa 3 lugar na iyon. Ayon sa mga bulong-bulungan, karamihan sa mga katutubo ng 3 lugar na iyon ay hindi mga tao, at marami silang kataas-taasang Diyos.
Sinasabing ang mga manluloko sa mga lugar na iyon ay papatayin sa sandaling matuklasan ang mga ito. Kaya naman, ang tatlong lugar na iyon ay itinuturing na mga bawal na lugar kahit para sa mga katutubo ng kaharian ng mga Diyos. At, ang impyerno ng Azure ay isa sa tatlong lugar na iyon. Sa sandaling ito, ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nanatiling tahimik sa lahat ng oras na ito, sa wakas ay hindi napigil ang magtanong, pangalawang pinunulo, ano ang cultivation base ng birthing pagkatapos niyang umalis sa impyerno ng Azure. Sa 5 taong nakasakay sa lumilipad na barko, 2 sa kanila ang mga banal na anak. Para sa iba pang 3, ang isa ay isang simpleng kataas-taasang Diyos at ang 2 naman ay mga intermediate na kataas-taasang Diyos. Ang isa pang matandang lalaki ay isang simpleng kataas-taasang Diyos habang si Tianfeng at ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay mga intermediate na kataas-taasang Diyos. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay isa rin sa 4 na tagapangalaga ng Lone Primordial Spirit Congregation habang ang isa pang matandang lalaki ay kabilang sa nangungunang 3 pinakamalakas na simpleng kataas-taasang Diyos sa Lone Primordial Spirit Congregation. Ang 3 ay inatas ang samahan ng 2 banal na anak ng Lone Primordial Spirit Congregation patungo sa Myriad Laws Academy. Tumingin si Tianfeng sa lalaking nasa katanghaliang gulang at ngumiti. Gayunpaman, nang ngumiti ito, mas lalong lumala ang itsura nito kaysa sa kung umiiyak. May bahid ng pag-aalala ang makikita sa kaibuturan ng kanyang mga mata habang sinasabi niya, Guardian Leng, batay sa impormasyong ipinadala sa akin ng aking mga tauhan, isa siyang Diyos nang umalis siya sa impyerno ng Azure. Dapat tandaan na hindi pa niya nararating ang pagiging Diyos bago siya pumasok sa impyerno ng Azure. Hindi maitago ng iba ang kanilang pagkagulat nang marinig nila ang mga salita ni Tianfeng. Tutal, isang hindi kapani-paniwalang gawa na nakapasok si Berting sa impyerno ng Azure noong hindi niya nararating ang pagiging Diyos. Ang pinakanakakagulat, nakaligtas siya at nakaalis sa impyerno ng Azure. Ang impyerno ng Azure ay isang lugar kung saan kahit ang kaligtasan ng mga kataas-taasang Diyos ay hindi garantisado. Paano sila hindi makakaramdam ng pagkagulat na ang isang taong hindi pa nakakarating sa pagiging Diyos ay nakaligtas? Anong uri ng swerteng hindi kayang abutin ng langit ang taglay ni Berting? Kaya nga pinaghihinalaan kong nakatagpo siya ng isang pamana ng isang Supreme Powerhouse, sabi ni Tianfeng, tutal, kahit ang pamana ng isang Advanced Supreme God ay hindi makakatulong sa kanya na mabuhay sa lugar na iyon. Tanging ang pamana ng isang Supreme Powerhouse lamang ang makakagawa ng ganoong bagay. Hindi lang iyon. Ang kanyang cultivation base ay tumaas ng husto pagkatapos ng kanyang panahon sa Azure Hell. Ang kanyang cultivation speed ay naging mas mabilis kaysa dati. Nang marinig ito, malakas na nag-isip ang lalaking nasa katanghaliang gulang, marahil, siya ang nagbigay kay Alvin ng Supreme Powerhouse Divinity. Maaari kayang pareho silang may pamana ng Supreme Powerhouse. Imposible, umiling si Tianfeng at sinabing, sigurado akong nakuha ni Alvin ang Supreme Powerhouse Divinity bago pumunta si Berting sa Azure Hell. Ang bilis ng pag-intindi ni Alvin ay napakabilis na bago umalis si Berting. Kaya naman, malamang na pareho silang nakahanap ng pamana. Nagkatinginan ng 4 na iba pa, walang masabi. Ang guro at ang disipulo ay nakatagpo ng pamana ng isang Supreme Powerhouse. Biro ba ito? Bihira ang mga pamana ng mga Supreme Powerhouse. Tanging ang mga may malalangit na swerte ang makakatagpo sa kanila. Ano ang posibilidad na ang guro at ang disipulo ay parehong makakatagpo ng pamana ng isang Supreme Powerhouse? Ang 2 ba ay mga anak ng langit? Pangalawang pinunulo, hindi ba sa tingin mo ay napakaliit ng tsansa na parehong maestro at disipulo ay makatagpo ng pamana ng isang kataas-taasang makapangyarihang kapangyarihan? Tanong ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Napangiti ng mapait si Tianfeng. Siguro, Guardian Leng, kung dati pa, mahihirapan din akong paniwalaan ito. Gayunpaman, matapos matuto ng marami, medyo sigurado na ako sa aking haka-haka. Pagkatapos ng ilang sandali, idinagdag niya, kahit na hindi nakuha ni Alvin ang pamana ng isang Supreme Powerhouse, kahit papaano, sigurado akong nakakuha siya ng isang Supreme Powerhouse Divinity. Kung hindi, hindi makatuwiran na napakabilis ng kanyang pag-unawa sa batas ng kalawakan. Tiyak si Tianfeng na ang malalim na pag-unawa ni Alvin sa batas ng kalawakan at ang kanyang bilis ng pag-unawa ay dahil sa Supreme Powerhouse Divinity. Wala na siyang ibang maisip na makapagbibigay daan sa isang taong wala pang 1,000 taong gulang na maunawaan ang batas ng kalawakan sa ganitong antas.
Lalo na ang mga natatanging prodigy mula sa mga pangunahing puwersang may pinakamataas na ranggo, kahit ang mga direktang disipulo ng mga Supreme Powerhouse ay walang bilis ng pag-unawa o antas ng kanyang pag-unawa. Tumango ang lalaking nasa katanghaliang gulang. May katuturan naman iyan. Gayunpaman, kahit hindi niya makuha ang pamana ng isang Supreme Powerhouse, napakaswerte pa rin niya na nakuha ang Supreme Powerhouse Divinity. Napakaswerte ni Alvin. Tumango si Tianfeng bilang pagsang-ayon. Kahit nasabik na siyang patayin si Alvin, kailangan niyang aminin na napakaswerte ni Alvin. Dahil sa swerte at talento ni Alvin, tiyak na angat si Alvin sa hindi mabilang na taas. Ito ang dahilan kung bakit nagmatigas ang loob niyang patayin si Alvin. Sinabi sa kanya ng mga lalaking ipinadala ni Tianfeng sa mga ibabang kaharian na pinahahalagahan ni Alvin ang hindi pagdamay sa kanyang pamilya at mga kaibigan sa mga ibabang kaharian. Sa katunayan, malamang na mas magagalit si Alvin kung ang kanyang pamilya at mga kaibigan ay masaktan kumpara sa kung siya ay masaktan. Bagamat maaaring itanggi ni Tianfeng at ng Lone Primordial Spirit Congregation ang kanilang pagkakasangkot sa bagay na ito, hindi magiging mahirap para kay Alvin na matuntin ang bagay na ito pabalik sa kanila kahit na walang konkretong ebidensya. Kapag naging sapat na ang lakas ni Alvin, tiyak na makikipag-ugnayan siya sa Lone Primordial Spirit Congregation. Marahil, hindi magagawang wasakin o lipulin ni Alvin ang pundasyon ng Lone Primordial Spirit Congregation, ngunit hindi magiging mahirap para kay Alvin na patayin si Tianfeng. Isasantabi na lang ang lahat, kung may sapat na lakas si Alvin, walang duda na ang Lone Primordial Spirit Congregation ang magkukusa na ibigay siya kay Alvin upang payapain si Alvin. Kaya naman, sa lahat ng nasa Lone Primordial Spirit Congregation, walang sino man ang mas may gustong mamatay si Alvin kaysa kay Tianfeng. Sa oras na ito, ang mga mata ng binata na nakasuot ng asul, na unang nagtanong tungkol kay Alvin, ay nagningning sa kasakiman habang sinasabing, kung makakapusto tayo gamit ang isang pambihirang kayamanan, ang labanan ng buhay o kamatayan ay magiging mas kawili-wili. Nang marinig ito, ang isa pang banal na anak, na nanatiling tahimik hanggang ngayon, ay nagsabi ng may pangungutya, kung gusto mong tumaya siya sa iyo, kailangan mong maglagay ng kahit isang bagay na may katumbas na halaga. Kung hindi, ano ang dahilan para tumaya siya sa iyo? Ang banal na anak na ito ay isang intermediate Emperor of Gods habang ang binata na nakasuot ng asul ay isa pa ring rudimentary Emperor of Gods. Sa katunayan, ang binata na nakasuot ng asul ay maaari nang maging isang intermediate Emperor of Gods, ngunit sinabihan siya ng pinuno ng Lone Primordial Spirit Congregation na supalan ang kanyang cultivation base. Tama ka. Wala akong anumang bagay na kapantay ng isang Supreme Powerhouse Divinity. Nang marinig ito, ngumiti ang lalaking nasa katanghaliang gulang at sinabing, kung tatanggapin ni Alvin ang hamon mo sa isang labanang may bahid ng buhay o kamatayan at makumbinsi mo siyang tumaya sa iyo, hindi mahalaga kung wala kang anumang bagay na may katumbas na halaga na magagamit bilang taya. Tiyak na tutulungan ka ng kongregasyon. Bagamat bihira at mahalaga ang Supreme Powerhouse Divinity, marami pang ibang bagay na makakapagpaantig kay Alvin. Hindi magiging mahirap para sa iyo na hikayatin siyang tumaya sa iyo dahil kailangan niyang makasiguro sa kanyang tagumpay para tanggapin ang iyong hamon. Marahil, mapagtatanto lamang niya kung gaano siya katanga kapag nakalusot ka sa labanan. Nagliwanag ang mga mata ng binata na nakasuot ng asul nang marinig ang mga salita ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Patuloy na sinabi ng lalaking nasa katanghaling gulang, huwag kang maging masaya muna. Kahit na manalo ka at makuha ang Supreme Powerhouse Divinity, ang Supreme Powerhouse Divinity ay mapapasa kongregasyon, hindi ikaw. Gayunpaman, natural na bibigyan ka ng prioridad na gamitin ang Supreme Powerhouse Divinity. Nakangiting sabi ng binata na nakasuot ng asul, naiintindihan ko, Guardian Leng. Hindi mahalaga kung ako ang uunahin. Ang isang kataas-taasang Powerhouse Divinity ay kapaki-pakinabang kahit sa mga kataas-taasang Diyos. Bagamat hindi nauunawaan ng mga Advanced Supreme Gods ng Lone Primordial Spirit Congregation ang batas ng kalawakan, mayroong ilang mga Intermediate Supreme Gods sa kongregasyon na nakakaunawa sa batas ng kalawakan. May isip ng isa kung gaano kataas ang demand para sa Supreme Powerhouse Divinity sa kongregasyon. Kaya naman, kung ang binata na nakasuot ng asul ay hindi bibigyan ng prioridad para sa kanyang mga kontribusyon, sino ang nakakaalam kung gaano katagal bago niya magamit ang Supreme Powerhouse Divinity? Samantala, kumunot ang noo ni Tianfeng nang marinig ang pag-uusap na ito.
Sabi niya, mas mabuting huwag nang gawing komplikado ang mga bagay-bagay. Maaaring hindi niya man lang aminin na mayroon siyang Supreme Powerhouse Divinity. Kung tatanggapin niya ang hamon mong lumaban sa isang laban ng buhay o kamatayan, nangangahulugan ito na sigurado siya sa kanyang kaligtasan. Bakit niya ipapakita na mayroon siyang Supreme Powerhouse Divinity kung magdudulot lamang ito sa kanya ng problema? Dapat mong malaman kung gaano karaming tao ang naghahangad ng isang Supreme Powerhouse Divinity. Sa aking palagay, halos walang pagkakataon na aminin ni Alvin na mayroon siyang Supreme Powerhouse Divinity. 4,131. Natahimik ang ibang mga lalaki nang marinig ang mga salita ni Tianfeng. Maya-maya, ang binata na nakasuot ng asul, ang banal na anak ng Lone Primordial Spirit Congregation na isang simpleng Emperor of Gods, ay bumantong hininga at sinabing, mukhang imposible naman. Nakalimutan kong isipin ang mga kahihinat na nahaharapin niya kung mabubunyag ang Supreme Powerhouse Divinity. Nanatiling tahimik ang nasa katanghaliang gulang. Sa sobrang tuwa niya tungkol sa Supreme Powerhouse Divinity kaya nakalimutan na rin niyang isipin ang mga kahihinat na kailangang harapin ni Alvin. Bagamat ang pinakamalakas niyang batas ay hindi ang batas ng kalawakan, naunawaan ng kanyang panganay na kapatid, isang tagapangalaga ng Lone Primordial Spirit Congregation, ang batas ng kalawakan. Kung makukuha ng Lone Primordial Spirit Congregation ang Supreme Powerhouse Divinity ni Alvin, tiyak na magagamit ito ng kanyang panganay na kapatid at magiging isang advanced Supreme God, isa sa mga nangungunang powerhouse sa Lone Primordial Spirit Congregation. Junior Uncle Tianfeng, kailangan ba nating kumita ng mga puntos sa Myriad Laws Academy? Nabalitaan kong hindi naman mahirap gawin iyon, pero medyo nakakaabala, tanong ng banal na anak na isang simpleng Emperor of Gods. Mahina ang boses na sinabi ni Tianfeng, obligado ito. Huwag mong maliitin. Ito ang pangakong dapat tuparin ng iba pang heavyweight supreme rank forces sa Myriad Laws Academy. Ganito na ito sa loob ng maraming taon. Noong nakaraan, may mga taong tumanging kumita ng puntos, at sa huli ay pinagkaitan sila ng access sa Trial of Gods. Alam kong pareho kayong nakatanggap ng pinakamahusay na pagtrato at mga pribilehiyo sa kongregasyon, ngunit kapag nasa akademya na kayo, kahit na hindi kayo magpakababa, hindi kayo maaaring maging mayabang. Tutal, ang iba pang mga nangungunang batang prodigies mula sa iba pang heavyweight supreme rank forces ay sasali rin sa akademya sa lalong madaling panahon. Nariyan din ang mga nangungunang prodigies mula sa legacy faction ng akademya. Ang ilan sa kanila ay kapantay ninyong dalawa. Matapos ipaalala ni Tianfeng sa dalawang banal na anak ng Lone Primordial Spirit Congregation, ang tagapangalaga ng Lone Primordial Spirit Congregation ay sumang-ayon at ipinaalala sa kanila na kumpletuhin ang gawain ng Myriad Laws Academy at kumita ng sapat na puntos upang makapasok sa Trial of Gods bago gumawa ng anumang bagay, kabilang ang paghamon kay Alvin. Hindi mahalaga kung mabaigo kang mapatay si Alvin, sabi ni Tianfeng, kung makakaligtas siya sa Trial of Gods, malamang na magiging Emperor of Gods siya. Sa oras na iyon, magiging kasing hirap ng pagsakop sa kalangitan para sa atin na patayin siya. Gayunpaman, kahit na noon, hindi ko siya hahayaang mamuhay ng mapayapa. Ikakalat ko ang balita tungkol sa pagkakaroon niya ng Supreme Powerhouse Divinity. Kahit na chismis lang ito, may mga tao pa ring hindi makakayanan ang mga tukso. Marahil, kahit isa o dalawang Supreme Powerhouse ay maaaring magpakita upang patunayan ang bagay na ito. Kung mananatiling matigas ang ulo ni Alvin kapag naharap sa isang Supreme Powerhouse, tiyak na mamamatay siya. Kahit si Billy, ang Academy Master ng Myriad Laws Academy, ay hindi mapangalagaan ang kanyang buhay sa oras na iyon. Ngumisi si Tianfeng nang matapos siyang magsalita. Umiling ang tagapangalaga ng Lone Primordial Spirit Congregation nang marinig ang mga salita ni Tianfeng. Hindi kikilos ang mga Supreme Powerhouse hanggat hindi napapatunayan ang bagay na ito. Bukod dito, kung ipipilit ni Alvin na ilihim ito, walang maglalakas loob na patunayan ito. Bukod dito, walang makakaagaw nito sa kanya kung itatago niya ito sa isang self-destructive spatial ring. Kahit na gumawa ng hakbang ang isang Supreme Powerhouse, hindi pa rin niya makukuha ang Supreme Powerhouse Divinity o mababawi ito pagkatapos itong mawala sa spatial turbulence. Para itong paghahanap ng karayom sa tumpok ng dayami. Kumunat ang noo ni Tianfeng nang marinig ang mga salita ng tagapangalaga.
Sinabi niya, kahit na hindi kumilos ang mga Supreme Powerhouse, sigurado akong may mga taong handang sumugal at takutin si Alvin na ibigay ang Supreme Powerhouse divinity. Hindi ako naniniwala na maaari siyang magtago sa Myriad Laws Academy magpakailanman. May ilang dekada pa bago magsimula ang Trial of Gods nang dumating ang dalawang pinakamalakas na Holy Sons ng Lone Primordial Spirit Congregation, na mga Emperor of Gods, sa Myriad Laws Academy. Isa sa kanila ay isang Intermediate Emperor of Gods, at ang isa naman ay isang Rudimentary Emperor of Gods. Hindi nakakagulat, ang kanilang pagdating ay nagdulot ng kaguluhan sa Myriad Laws Academy. Tutal, sila ay mga Emperor of Gods kahit na wala pang 10,000 taong gulang. Sa Myriad Laws Academy, ang mga ganitong prodigy ay matatagpuan lamang sa Legacy Faction. Sa oras na ito, 3 binata ang nakipagtagpo sa isang gwapo ngunit mukhang masama na binata, ang banal na anak ng Lone Primordial Spirit Congregation na isang panimulang Emperor of Gods. Bukod sa ilang nagtago ng kanilang mga pagkakakilanlan, ang 3 binata ang tanging kilalang mga disipulo ng Lone Primordial Spirit Congregation na natitira sa Myriad Laws Academy pagkatapos ng pagkamatay ni Shenyo at ng iba pa. Kapatid na nakababata, nang malaman kong 5 sa mga disipulo ng ating kongregasyon ang napatay sa akademya, nag-aalala ako na baka mapabilang ka sa 5. Mabuti na lang at matalino ka at hindi mo sila sinundan. Nabalitaan ko na ang nangyari. Mga hanggal sina Shinian at ang kanyang mga kaibigan. Pipirmahan ba ni Alvin ang kasunduan sa kamatayan kung hindi siya kumpiyansa na mapapatay sila? Nakatatanda kong kapatid. Si Benjo, isa sa 3 natitirang disipulo ng Lone Primordial Spirit Congregation bago dumating ang mga banal na anak ng Lone Primordial Spirit Congregation, ay lubos na magalang nang batiin niya ang kabilang panig. Hindi siya katulad ng dati niyang arrogant. Nakumbinsi siya sa lakas ng binata ngunit hindi sa lakas ni Shinian. Tutal, ang binata ay bahagyang mas matanda lamang sa kanya, ngunit isa na siyang panimulang emperador ng mga Diyos. Higit sa lahat, ang binata ay nasa bingit na ng pagiging isang intermediate na emperador ng mga Diyos. Bukod doon, ang kanilang mga Panginoon ay mula sa iisang paksayon kaya sila ay may malapit na relasyon at maayos na nagkakasundo. Matapos batiin ang binata, kahit alam niyang hindi ito naaangkop, hindi napigilan ni Benjo na magtanong ng may kuryosidad, "Senior brother, bakit hindi ka pa rin nakakaabot at maging isang intermediate Emperor of Gods?" Hindi agad tumugon ang gwapo ngunit mukhang masama na binata, si Joseph Meng. Sa halip, sinulyapan niya ang 2 binata na nakatayo sa likuran ni Benjo at sinabing, "Kayong dalawa, tulungan ninyo akong alamin kung anong mga gawain ang inilabas ng akademya para sa mga emperador ng mga Diyos." "Opo, Senior Brother Meng." Alam ng 2 na gustong makausap ni Joseph Meng si Benjo ng pribado kaya't maingat silang umalis. Pagkatapos noon, ikinumpas ni Joseph Meng ang kanyang kamay, dala ang isang formation compass. Sa loob lamang ng ilang sandali, isang formation ang bumalot sa buong patio, na pumipigil sa mga banal na kamalayan na sumilip at pumipigil sa kanilang pag-uusap na marinig. Nang makita ito, naging seryoso ang ekspresyon ni Benjo. Dahil nakapaghulma na si Joseph Meng ng isang formation, alam niyang may sasabihin si Joseph Meng ng confidential. Ngumiti si Joseph Meng at sinabing, "Junior brother, sa totoo lang sa iyo, kaya ko sanang nakalusot at naging Intermediate Emperor of Gods hindi pa katagal. Gayunpaman, sinabihan ako ng pinuno ng aming kongregasyon na supulan ang aking cultivation base. Umaasa siya na maaakit ko si Alvin na pumayag sa isang labanang may bahid ng buhay o kamatayan. Sa oras na iyon, makakalusot ako sa panahon ng labanan at mapapatay si Alvin. Gayunpaman, kung hindi mapapayag si Alvin sa aking mga pang-aasar, makakalusot ako bago pumasok sa Trial of Gods." Tumango si Benjo bilang pag-unawa. "Kaya ganito. Hindi nakakapagtaka na hindi ka pa nakakalusot." Naging seryoso ang kanyang ekspresyon bago nagpatuloy sa pagsasalita, "Senior brother, hindi madaling patayin si Alvin. Malamang na nasa closed-door cultivation siya ngayon, sinusubukang itaas ang kanyang cultivation base bago pumasok sa Trial of Gods. Wala na siya nitong mga nakaraang panahon. May kutob ako na kapag muling lumitaw siya, isa na siyang Advanced Lord of Gods.
Sa oras na iyon, kasama ang kanyang prominenteng divine sword na may kumpletong artifact soul, kaya niyang patayin ang mga ordinaryong intermediate emperors of gods. Ikaw. Hindi natapos ni Benjo ang sasabihin niya at nag-aalangan na tumingin kay Joseph Meng. Natural lang na alam ni Joseph Meng ang iniisip ni Benjo. Ano? Sa tingin mo ba ay hindi ako makakatapat ni Alvin? Nahiya si Benjo nang marinig ang mga sinabi ni Joseph Meng. Gayunpaman, nagpatuloy siya sa pagsasalita, "Senior brother, sigurado akong pinahiram sa iyo ng senior tiyuhin ang kanyang prominenteng divine artifact na may kumpletong kaluluwa ng artifact. Gayunpaman, hindi mo maaaring gamitin ang isang hiniram na prominenteng divine artifact sa isang labanang may banta ng buhay o kamatayan." Nagkibit balikat si Joseph Meng at walang pakialam na sinabi, "Alam ko. Gayunpaman, tiwala akong mapapatay ko siya gamit ang isang kilalang banal na artifact na may hindi kumpletong kaluluwa ng artifact pagkatapos niyang makalusot at maging isang intermediate emperor of gods. Tutal, noong panahong iyon, kamakailan lang siya naging isang advanced lord of gods. Dati, noong ako ay naging isang rudimentary emperor of gods, hindi maraming intermediate emperors of gods ang kayang makipagsabayan sa akin. Kaya naman, hindi ko na kailangang matakot sa isang advanced Lord of Gods." Tiwala si Joseph Meng sa kanyang lakas. Ngumiti ng mapait si Benjo bago niya sinabi, "Mas mabuti pa ring maging maingat. Hindi pa ako nakikipag-sparring kay Alvin dati, pero napanood ko ang laban niya kay Shinien at sa iba pa. Hindi siya isang ordinaryong Panginoon ng mga Diyos. Kahit sa malayo, ramdam ko kung gaano siya kadelikado. Senior brother, dapat mong malaman na ang aking paghatol at pang-anim na sentido ay medyo tumpak. Ilang beses na nilang nailigtas ang buhay ko sa mga kritikal na sandali. Bahagyang may bahid ng takot ang makikita sa mga mata ni Benjo habang nagsasalita siya. Tumango si Joseph Meng. Diretsong sinabi niya, "Alam ko. Normal lang na makita mo siyang mapanganib. Magiging abnormal kung hindi mo gagawin iyon. Tutal, mas mahina ka kaysa kay Shinien. Kung isasaalang-alang kung paano pinatay ni Alvin si Shinien at ang apat pa, mamamatay ka sa loob ng ilang segundo kung haharapin mo si Alvin." Hindi naman nagalit si Benjo sa sinabi ni Joseph Meng. Sanay na siya sa pagiging prangka ni Joseph Meng. Ang tanging sinabi niya lang ay, "Tama ka, nakatatandang kapatid. Gayunpaman, mas makabubuti pa ring maging maingat." Mabilis lumipas ang panahon. Sa isang kisap mata lang, ilang dekada na ang lumipas. Nang lumabas si Alvin mula sa kanyang saradong cultivation, may 7 taon na natitira bago magsimula ang pagsubok ng mga Diyos. Kumislap ang mga mata ni Alvin nang may kumpiyansa habang iniisip niya ang sarili, 7 taon pa, kahit na mas matagal kaysa sa inaasahan ko, sa wakas ay nalampasan ko na. Ang lakas ko ay tumaas ng malaki na katulad ng aking banal na enerhiya. Kung haharapin ko si Shenyo at ang iba pang 4 gamit ang lakas na ito, madali ko silang mapapatay nang hindi na kailangang gamitin ang 7 Orifice Exquisite Sword. 4,132. Bagamat hindi pa tumatag ang cultivation base ni Alvin, ang kanyang lakas ay tumaas ng husto. Matapos maging isang advanced Lord of Gods, naramdaman niya na ang kanyang divine energy ay bumuti ng husto kumpara noon siya ay isang rudimentary at intermediate Lord of Gods lamang. Malaki ang utang na loob ko sa third senior brother. Sa loob ng halos isang siglo, hindi kumikita si Alvin ng mga mapagkukunan ng cultivation ng mag-isa. Nagamit na niya ang sarili niyang mga mapagkukunan ng cultivation kaya't masigasig na pinapadala ni Yu Chen sa kanya ang mga mapagkukunan ng cultivation sa malayang kaharian ng pangkat ng Inner Palace mula noon. Ayon kay Yu Chen, ito ay isang minsanang pagkakataon sa buhay na makapasok sa Trial of Gods, at dapat niyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya upang mataas ang kanyang cultivation base. Marahil, ang mga kayamanan at ang mga hindi inaasahang engkwentro ay maaaring hindi kasing husay ng mga nasa realm battlefield, ngunit napakaganda pa rin ng mga ito. Pagkatapos ng lahat, kahit ano paman, ang Trial of Gods ay naiwan sa isang kataas-taasang kapangyarihan. Ang mga Supreme Powerhouse ang pinakamalakas na nilalang sa pagitan ng langit at lupa. Kahit ang mga Advanced Supreme God ay parang mga langgam lamang sa harap ng mga Supreme Powerhouse.
May mga bulong-bulungan na ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan ng isang Supreme Powerhouse at isang Advanced Supreme God ay mas malawak kaysa sa isang bagong Rudimentary God at isang Advanced Supreme God. Gaano man kalakas o katangi-tangi ang isang Advanced Supreme God, wala siyang magagawa sa harap ng isang Supreme Powerhouse. Ang mga hindi inaasahang engkwentro ay gumanap ng malaking papel sa pagtaas ng pagkakataon ng isang tao na maging isang Supreme Powerhouse. Bukod doon, ang pag-unawa sa batas at sa apat na daos ng langit at lupa ay nagpapataas din ng pagkakataon ng isang tao na maging isang Supreme Powerhouse. Panghuli, ang pagkakaroon ng 5 banal na elemento sa kanilang pinakamataas na anyo ay magpapataas din ng pagkakataon ng isang tao na maging isang Supreme Powerhouse. Bagamat may iba pang mga paraan upang maging isang Supreme Powerhouse, ang tatlong ito ang pinakakaraniwang kilalang mga pamamaraan. Alam din na halos imposibleng maging isang Supreme Powerhouse sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa cultivation. Sabi ng third senior brother, kung papalarin ako, baka mapatatag ko ang aking cultivation base o kaya'y makalusot at maging isang Emperor of Gods sa Trial of Gods. Ang mga Supreme Powerhouse na umalis sa Trial of Gods ay tiyak na napakalakas para maiwan ang ganitong training ground. Kumirot ang puso ni Alvin, maisip niya ito. Ang Myriad Laws Academy ay isang mabigat na puwersang may pinakamataas na ranggo. Pangalawa lamang ito sa mga pangunahing puwersang may pinakamataas na ranggo sa Profound Energy Land. Kahit na noon, imposibleng lubos na patatagin ni Alvin ang kanyang cultivation base, lalo na ang maging isang simpleng Emperor of Gods, kahit na ibigay sa kanya ng akademya ang lahat ng kanilang mga mapagkukunan. Ang ganitong mga gawa ay posible lamang sa tulong ng mga pinakamataas na powerhouse. Mayroon pa akong 7 taon na natitira. Dapat kong gamitin ang oras na ito para maunawaan ang batas ng kalawakan, ang Sword Dao, at ang Mastery Dao, naisip ni Alvin sa sarili. Sa nakalipas na 100 taon, hindi kinaligtaan ni Alvin ang pag-unawa sa kanyang batas ng kalawakan, ang Sword Dao, at Mastery Dao, ngunit ginugol niya ang halos lahat ng kanyang oras sa paglilinang. Dahil dito, nagpasya siyang magtuon ng lubusan sa pag-unawa sa tatlong iyon sa susunod na 7 taon. Kung ang kanyang pag-unawa sa alinman sa tatlong iyon ay bumuti, ang kanyang lakas ay muling tataas ng malaki. Tutal, ang kanyang pag-unawa sa tatlong iyon ay napakalalim na. Anumang uri ng pagbuti ay lubos na magpapabuti sa kanyang lakas. Sa sumunod na 6 na taon, lubusang ibinuhos ni Alvin ang kanyang sarili sa pag-unawa sa batas ng kalawakan, sa Sword Dao, at sa Mastery Dao. Bukod sa batas ng kalawakan, walang malaking pag-unlad sa Sword Dao at Mastery Dao. Gayunpaman, nakakuha siya ng mga bagong kaalaman kaya sandali na lang bago lubos na umunlad ang kanyang 2 Dao ng langit at lupa. Dahil taglay niya ang Supreme Powerhouse Divinity, naging maayos ang kanyang pag-unawa sa batas ng kalawakan. Bagamat makakaranas pa rin siya ng mga hadlang, madali niya itong malalampasan matapos maobserbahan ang mga labanan sa pagitan ng mga powerhouse na nakakaintindi sa batas ng kalawakan na nakatala sa Supreme Powerhouse Divinity. Dahil dito, hindi nakakagulat na ang kanyang batas ng kalawakan ay hindi lamang umunlad ng malaki kundi nagkaroon din ng malaking tagumpay. Halos imposibleng makahanap ng sinuman sa ilalim ng kaharian ng isang kataas-taasang Diyos sa lupain ng malalim na enerhiya na ang pag-unawa sa batas ng kalawakan ay mas malalim kaysa sa akin. Bukod doon, ang aking lakas ay tataas din ng malaki kung pagsasamahin ko ang aking batas ng kalawakan at ang aking Mastery Dao. Sa huling taon bago magsimula ang Trial of Gods, nagpasya si Alvin na itigil ang pag-unawa sa batas ng kalawakan at magtuon na lamang sa kanyang Sword Dao at Mastery Dao. Gayunpaman, 1 buwan pa lamang ang lumipas nang gisingin siya ni Yuchen. Ikatlong senior brother, paano kita matutulungan? Nakangiting tanong ni Alvin nang makita niya si Yuchen na naghihintay sa kanya sa looban. Ngumiti si Yuchen habang sinasabi, Junior brother, magbubukas ang Trial of God sa loob ng 1 taon. Hindi ka dapat manatili sa paksayo ng Inner Palace para mag-cultivate palagi. Maglakad-lakad at magpahinga. Ilang dekada na ang nakalilipas, ang mga nangungunang batang prodigy mula sa iba't ibang heavyweight supreme rank forces ay dumating sa akademya. Dahil dito, ang akademya ay mas masigla kaysa dati. Nagliwanag ang mga mata ni Alvin nang marinig ang mga salita ni Yuchen. Iyong mga nangungunang batang prodigy na wala pang 10,000 taong gulang mula sa mabibigat na puwersang supreme rank ay karamihan ay mga Emperor of Gods.
Nandito na ba sila? Nalilito pa rin si Alvin nang may marinig siyang malamyos na boses. Kapatid na nakababata. Kasunod nito, isang dalaga ang pumasok sa looban ni Alvin. Siya ay walang iba kundi si Clarissa, ang pang-apat na senior sister ni Alvin. Ang kanyang mga mata ay kumikinang ng maliwanag habang nakatingin kay Alvin at sinabing, "Junior brother, kadalasan, hindi ako pinapayagan ng third senior brother na umalis sa malayang kaharian ng pangkat ng Inner Palace. Gayunpaman, binigyan niya ako ng pahintulot na umalis sa kaharian kasama ka sa pagkakataong ito. Dapat mo akong ilibot sa akademya. Kung hindi, kailangan kong maghintay hanggang sa magbukas ang Trial of Gods." Sumimangot si Clarissa nang malapit nang matapos ang kanyang mga salita. Si Alvin ay likas na tumingin kay Yuchen nang marinig ang mga salitang ito. Paliwanag ni Yuchen, maliban na lang kung babantayan ko siya, mapapahamak siya tuwing aalis siya sa malayang kaharian. Noong huling beses na lumabas siya, muntik na niyang mapatay ang isang disipulo ng pangkat ng legacy na nagsalita ng masama tungkol sa akin. Bago iyon, may nangulit sa kanyang taas kaya sinundan niya ito hanggang sa umalis ito sa akademya bago niya ito inilagay sa isang sako at binugbog. Pagkatapos, may pagkakataon na. Matapos makinig sa salaysay ni Yuchen tungkol sa mga nakaraang pagkakasala ni Clarissa, sumulyap si Alvin kay Clarissa. Kumunat ang mga gilid ng kanyang mga labi nang mapagtanto niya kung gaano kalaking panggugulo ang babaeng ito. Imposible para sa akin na bantayan siya palagi. Mas makabubuti kung bantayan mo siya ng mabuti at siguraduhing hindi siya mapapahamak. Nakikinig naman siya sa iyo, sabi ni Yuchen. Napangiti ng mapait si Alvin. Talaga bang makikinig sa kanya si Clarissa? Bagamat karaniwan itong mabait sa kanya, nagdududa siya kung talagang makikinig sa kanya ang lalaki kung may mag-udyok sa kanya. Gayunpaman, hindi siya tumutol sa mga plano ni Yuchen. Hindi nagtagal matapos umalis si Yuchen sa malayang kaharian ng pangkat ng Inner Palace, umalis din sina Alvin at Clarissa. Lingid sa kanilang kaalaman, paglabas nila ng malayang kaharian ng pangkat ng Inner Palace, dalawang figure na nagtatago sa likod ng mga ulap ang nakatitig sa kanila. Tuwang-tuwa si Clarissa na tumingin sa paligid. Para siyang isang bata mula sa probinsya na unang beses na bumisita sa lungsod. Mausisa siya sa lahat ng bagay. Habang naglalakad sila, mabilis na napansin si Alvin ng ilang estudyante ng Myriad Laws Academy. Si Alvin yan. Matagal na natin siyang hindi nakikita. Tama. Matapos patayin si Shinian at ang iba pa sa palasyo ng kamatayan, bigla na lang siyang nawala. Sino yung babaeng katabi niya? Sa tingin ko nakita ko na siya dati. Dapat estudyante rin siya ng akademya. Dahil bihirang umalis si Clarissa sa malayang kaharian ng pangkat ng Inner Palace, hindi siya gaanong kilala ng maraming tao. Sa kabaligtaran, halos lahat, kung hindi man lahat, sa Myriad Laws Academy ay kilala si Alvin. Tutal, ang kanyang laban na nagbabanta sa buhay o kamatayan kasama ang 5 disipulo ng Lone Primordial Spirit Congregation ay niyanig ang buong akademya. Marami sa kanila ang nakapanood na ng labanan sa Palace of Death, at ang mga hindi naman ay nakapanood nito gamit ang Floating Image Pearls. Nang marinig ang tahimik na pag-uusap sa kanyang paligid, kumunot ang noo ni Clarissa at nagtanong, "Kapatid na lalaki, bakit ang daming nakakakilala sa iyo?" Medyo nadismaya si Clarissa na walang nakakaalam na siya ang pang-apat na nakatatandang kapatid ni Alvin. Bukod pa rito, mas huli nang sumali si Alvin sa Myriad Laws Academy kaysa sa kanya, ngunit mas sikat ito kaysa sa kanya. Sumagot si Alvin nang nakangiti, siguro napanood nila ang mga floating image pearls na iyon. Mga perlas ng lumulutang na larawan. Mausisang tanong ni Clarissa. Ikinwento ni Alvin kay Clarissa ang tungkol sa kanyang laban sa buhay o kamatayan kasama ang 5 disipulo ng Lone Primordial Spirit sa Palace of Death bago niya sinabi, "Natatakot ako na kakaunti na lamang ang natitirang mga tao na hindi pa nakakarinig tungkol sa akin pagkatapos ng laban sa buhay o kamatayan na iyon." Agad na nagliwanag ang mga mata ni Clarissa, dahilan para makaramdam si Alvin ng pangamba. Tila sabik na siyang hamanin ng isang tao sa isang labanang may hangganan ng buhay o kamatayan. Gaya ng inaasahan, nagtanong si Clarissa, "Junior brother, hindi ba't sinabi mong may iba pang mga disipulo ng Lone Primordial Spirit Congregation sa akademya?"
Sa tingin mo ba ay papayag sila kung hamanin ko sila sa isang laban ng buhay o kamatayan? Nakaramdam ng kawalan ng kakayahan si Alvin nang marinig ang kanyang mga salita. Gayunpaman, alam niyang ang tatlong natitirang disipulo ng Lone Primordial Spirit Congregation ay mas mahina kaysa kay Shinian. Kahit na ang tatlong iyon ay makipagsanib puwersa sa dalawang banal na anak ng Lone Primordial Spirit Congregation, nakara-rating lang sa Myriad Laws Academy, hindi pa katagalan, hindi pa rin sila magiging kapantay ni Clarissa. Dati, sinabi ni Yuchen kay Alvin na si Clarissa ay hindi lamang mayroong mataas na cultivation base, kundi ang kanyang pag-unawa sa batas ay mas malalim kaysa sa karamihan ng mga mas mahuhusay na Emperor of Gods. Sa ganitong lakas, maliban na lang kung nababaliw na sila, paano magkakasundo ang tatlong disipulo mula sa Lone Primordial Spirit Congregation na labanan si Clarissa sa isang labanang may bahid ng buhay o kamatayan? Biglang. Sino iyon? Ang matalas at malamig na boses ni Clarissa ay umalangaw-ngaw sa tainga ni Alvin. 4,133. Sino iyon? Nakaramdam ng kilabot si Alvin nang marinig ang mga sinabi ni Clarissa. Sa sumunod na sandali, tatlong figure ang biglang sumugod kay Alvin. Hindi niya inaasahan na matambangan siya. Ang tatlo ay napakabilis, at batay sa kanilang divine energies, lahat sila ay mga intermediate emperors of gods. Hindi. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Alvin. Dali-dali niyang ginamit ang kanyang divine energy at inilabas ang kanyang 7 orifices exquisite sword. Dahil nailantad na niya ang kanyang 7 orifices exquisite sword dati, wala na siyang pag-aalinlangan na gamitin ito. Sa isang kisap mata lamang, isang figure ang lumabas mula sa katawan ni Alvin at tumayo ng magkatalikuran sa kanya. Ito ay walang iba kundi ang kanyang doppelganger mula sa batas ng kalawakan. Ang doppelganger ay mayroon ding hawak na espada na may nakakatakot na aura. Ito ay isang bagong espada, isang kilalang banal na artifact na may hindi kumpletong kaluluwa ng artifact na ibinigay sa kanya ni Yuchen. Bagamat hindi ito maihahambing sa 7 orifices exquisite sword, na may kumpletong kaluluwa ng artifact, ito ay nakahihigit pa rin sa karamihan ng mga kilalang banal na artifact na may hindi kumpletong kaluluwa ng artifact. Gayunpaman, hindi nagtagal bago napagtanto ni Alvin na sumobra ang kanyang reaksyon at walang saysay ang kanyang mga ginawa. Kailangang mamatay ang mga gustong pumatay sa nakababata kong kapatid, malamig na sabi ni Clarissa. Malapit na ang tatlo kay Alvin nang may kumislap. Kasunod nito, nakita niya na ang mga mata ng tatlong lalaki, na puno ng hangering pumatay, ay biglang nanlaki bago sila nawala ng buhay. Swoosh! Lumitaw si Clarissa sa harap ni Alvin, nag-iwan ng mga imahe ng kawalan. Sa sandaling ito, mayroon siyang matutulis na kuko sa kaliwang kamay. Mukhang mapanglo ang mga ito habang tumutulo ang dugo mula rito. Pang-apat na senior sister. Tawag ni Alvin. Sa oras na ito, ang tatlong lalaki ay nagkapira-piraso na, at ang kanilang mga dugo ay nagkalat sa buong lupa. Kasunod nito, isang nakakatakot na alon ng enerhiya ang lumabas, at ang mga bangkay ng tatlong intermediate emperors of gods ay naglaho sa ere. Nangyari ang lahat sa isang kisap mata lamang na hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong makareact ang mga tao sa paligid. Gulat na gulat pa rin sila nang biglang salakayin ng tatlo si Alvin at hindi pa nakakabawi bago napatay ang tatlo sa loob lamang ng ilang segundo. Pagkatapos, lalo silang nagulat nang mapagtanto nilang hindi pinatay ni Alvin ang tatlo. Ang tatlo ay pinatay ng inosenteng dalaga sa tabi ni Alvin. Sa sandaling ito, ang mga mata ng dalaga ay nagliwanag sa hangering pumatay, at nagsuot siya ng nagyayelong ekspresyon sa kanyang mukha. Bukod dito, ang mapanirang enerhiya na nananatili sa paligid niya ay nakakatakot. Para siyang isang demonyo mula sa impyerno. Sa wakas, ay isang maunlad na emperador ng mga Diyos. Hindi mahahalatang nagbago ang ekspresyon ng mga emperador ng mga Diyos nang maramdaman nila ang enerhiya ni Clarissa. Wala sa kanila ang umasa na ang isang batang babae ay magiging isang mas mataas na emperador ng mga Diyos. Kasunod noon, sa wakas ay nakabawi na ang iba sa kanilang mga katinoan. Mga guro ng akademya natin ang tatlong lalaking iyon, di ba? Kilala ko ang isa sa kanila. Kaibigan niya ang guro ko. Bakit nila gustong patayin si Alvin? Baliw ba sila? May gusto ba silang mamatay?
Dapat nilang malaman na ang pag-atake sa isang tao sa loob ng akademya ay may parusang kamatayan, hindi ba? May mali. Parang may higit pa sa nakikita ng mata tungkol sa bagay na ito. Sino ang babaeng iyon sa tabi ni Alvin? Bakit ang lakas niya? Hindi maraming mga advanced Emperors of God ang kasing bata o kasing nakakatakot niya, di ba? Gulat na tiningnan ng mga tao sa paligid sina Alvin at Clarissa. Karamihan sa kanila ay nakatingin kay Clarissa. Nagulat sila na ang inosenteng dalaga ay nagtataglay ng ganoong kalakas na kalakasan. Para siyang demonyong uhaw sa dugo mula sa impyerno. Bago pa man makareact ang sinuman, napatay na niya ang tatlong guro na mga Intermediate Emperor of God sa isang kisap-mata lamang. Mga guro sila ng akademya. Kumunat ang noo ni Alvin nang malaman niya ang tungkol sa pagkakakilanlan ng tatlo. Pagkatapos, bumaantong hininga siya sa loob. Binalaan na siya ni Yuchen dati na maaaring mangyari ang ganito. Sinabi ni Yuchen na malamang na pagbabantaan ng Lone Primordial Spirit Congregation ang mga guro mula sa Myriad Laws Academy at pipilitin silang patayin siya. Kung tutuusin, hindi naman magiging mahirap para sa Lone Primordial Spirit Congregation na pagbantaan sila. Hanggat mayroon silang pamilya at mga kaibigan na mahal nila, magiging madali silang targetin ng Lone Primordial Spirit Congregation. Sa oras na ito, swoosh, swoosh, swoosh. Hindi nagtagal matapos patayin ni Clarissa ang tatlong guro, lumitaw ang ilang figure. Ang unang dumating ay isang matandang lalaki. Napakabilis ng kanyang bilis kaya hindi man lang nakita ni Alvin ang kanyang figure bago pa man siya dumating. Sa kasalukuyang lakas ni Alvin, mahuhuli niya ang mga galaw ng karamihan sa mga emperador ng mga Diyos. Dahil dito, malinaw na mas malakas ang matandang lalaki kaysa sa mga emperador ng mga Diyos. Anong nangyari? Madilim ang ekspresyon ng matandang lalaki habang nakatingin sa dugo sa lupa. Pagkatapos, tumingin siya kay Clarissa bago inilipat ang tingin kay Alvin. Nakilala niya agad si Alvin nang makita niya si Alvin. Alvin. Natural na kilala ng matanda ang halimaw na prodigy na sumikat sa Myriad Laws Academy 100 taon na ang nakalilipas. Bago pa man makasagot si Alvin, napangiti si Clarissa habang nakatingin sa matanda. Hindi na kasing lamig ng dati ang ekspresyon niya nang sabihin niya, matanda, sinubukan nilang patayin ang nakababata kong kapatid kaya pinatay ko sila. May reklamo ka ba tungkol dito? Magkakagulo ka ba tungkol dito? Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Kahit hindi ako kapantay mo, kailangan mo pa ring isaalang-alang ang aking pangatlong nakatatandang kapatid. Maaaring hindi ka kapantay niya, kung tutuusin. Sandaling natigilan ng matanda sa biglaang pagsigaw ni Clarissa. Pagkatapos, hindi mahahalatang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha nang sa wakas ay maalala niya ang mga sinabi nito. Tinawag niya si Alvin bilang kanyang nakababatang kapatid, at sinabi niya maaaring hindi ito kapantay ng kanyang ikatlong nakababatang kapatid. Dahil dito, walang duda na sila ni Alvin ay iisang ikatlong nakatatandang kapatid, at halos alam ng lahat na ang ikatlong nakatatandang kapatid ni Alvin ay si Yuchen, ang Vice Academy Master ng Myriad Laws Academy. Natanto rin ito ng iba. Kaya siya ang nakababatang kapatid ni Vice Academy Master Yang. Hindi nakakapagtaka. Hindi ko alam na may ganito kay-tikot na kapatid na babae pala si Vice Academy Master Yang. Ngayon ko lang siya narinig tungkol sa akin. Ang paksayo ng Inner Palace ay napaka-misteryoso at kakaunti ang nalalaman tungkol sa kanila simula nang itatag ang mga ito. Bukod dito, dahil bihirang umalis si Clarissa sa malayang kaharian ng paksayo ng Inner Palace, natural lamang na walang nakakaalam tungkol sa kanya, lalo na ang katotohanan na siya ang nakababatang kapatid ni Yuchen. Guru Yates. Sa oras na ito, isang guro, na isang panimulang emperador ng mga Diyos, sa karamihan ang bumati sa matanda at nagsimulang ikwento ang nangyari kanina. Tumango naman ang iba bilang pagsang-ayon ng ikwento ng guro ang nangyari. Tinangkaban ng tatlong iyon na patayin si Alvin. Muling nagbago ang ekspresyon ng matandang lalaki habang nagliliyab ang kanyang mga mata sa galit. Naka-duty siya sa lugar na ito para magpatrolya. Kung matagumpay na napatay ng tatlong iyon si Alvin, mapapahamak siya. Ang iba pa sa patrol team, nakara-rating lang kamakailan, ay nag-iwan din ng madilim na ekspresyon sa kanilang mga mukha nang marinig nila ang nangyari.
Akala nila ay nababaliw na ang tatlong nagtangkang pumatay kay Alvin dahil sa ginawa nilang iyon. Hindi nagtagal at kumalat na parang apoy sa Myriad Laws Academy ang insidenteng ito. Halos lahat ay nakarinig tungkol sa tangkang pagpatay kay Alvin. Sa lupain ng Lone Primordial Spirit Congregation. Nabigo sila. Hindi maganda ang ekspresyon ni Tianfeng, ang pangalawang pinuno ng Lone Primordial Spirit Congregation, nang matanggap niya ang balita tungkol sa nangyari sa Myriad Laws Academy. Kanina pa niya natanggap ang balita na nakahanap na ng pagkakataon ang tatlong lalaki na kumilos, at matagal na niyang hinihintay ang magandang balita. Nang gumawa ng hakbang ang tatlong Intermediate Emperors of Gods laban kay Alvin, napabayaan nila ang dalagang katabi niya. Hindi nila alam kung sino siya, at hindi nila inaasahan na magiging banta siya sa kanila. Bukod dito, hindi maginhawa para sa kanila na siyasatin ang kanyang cultivation base dahil nanganganib silang maalerto si Alvin. Gayon din, nang matanggap ni Tianfeng ang ulat tungkol sa dalagang katabi ni Alvin, minamaliit din niya ito. Hindi niya inaasahan na ang dalaga ay ang nakababatang kapatid ni Yuchen at ang nakatatandang kapatid ni Alvin. Higit sa lahat, hindi niya inaasahan na ito ay isang mas mataas na emperador ng mga Diyos. Isa siyang eksperto sa batas ng pagkawasak at nagtataglay ng isang kilalang banal na artifact na may kumpletong kaluluwa ng artifact. Nagawa niyang patayin ang tatlong Intermediate Emperors of God sa loob lamang ng kalahating hininga. Bakit hindi ko pa naririnig na si Yuchen ay may nakababatang kapatid na katulad niya noon? Siguro miyembro rin siya ng paksayo ng Inner Palace, hindi ba? Bagamat hindi maraming tao ang nakakaalam o sigurado sa pagkakaroon ng pangkat ng Inner Palace, may mga chismis pa rin tungkol dito. Bilang pangalawang pinuno ng Lone Primordial Spirit Congregation, natural na narinig ito ni Tianfeng at may alam tungkol dito. Sa katunayan, nang marinig niya na personal na nirecruit ni Yuchen si Alvin, naghinala na siya na sasali si Alvin sa pangkat ng Inner Palace sa Myriad Laws Academy. Alam niya nakakaunti ang mga miyembro ng pangkat ng Inner Palace, at marahil, iyon ang dahilan kung bakit hindi niya inaasahan na ang isang batang advanced na Emperor of Gods mula sa pangkat ay sisire sa kanyang plano. Mas mahihirapan na tayong kumilos ngayong nabigo tayo sa unang pagtatangka natin. Bulong ni Tianfeng sa sarili habang lalong dumilim ang ekspresyon ng kanyang mukha. Nang tanungin ng especially iya sa Myriad Laws Academy si Tianfeng kung dapat ba nilang utusan ang iba pang mga gurong pinagbantaan nila na magpatuloy sa pagsunod kay Alvin at gumawa ng hakbang kapag wala ang kanyang nakatatandang kapatid na babae, sinabi ni Tianfeng, hindi. Huwag mo siyang sundan, at itigil ang misyon. Wala nang ibang pagkakataon ngayon dahil na-alerto na natin si Alvin. Sigurado si Tianfeng na ngayong na-alerto na si Alvin, kahit saan man pumunta si Alvin sa akademya, tiyak na babantayan siya ng mga kataas-taasang Diyos na nagpapatrolya. Sa ganitong mga sitwasyon, imposibleng gumawa sila ng hakbang laban kay Alvin. 4,134. Dahil sa insidente, si Clarissa, ang pang-apat na senior sister ni Alvin at pang-apat na junior sister ni Yuchen, ay naging isang sikat na personalidad sa magdamag. Halos lahat ng tao mula sa Myriad Laws Academy ay nalaman ang tungkol sa kanyang pag-iral dahil sa insidenteng iyon. Para naman sa mga mula sa pangkat ng legacy, kahit alam nila ang kanyang pag-iral at edad, hindi nila alam ang kanyang lakas. Gayunpaman, alam nilang hindi siya maaaring maging mahina dahil ang mga sumali sa pangkat ng Inner Palace ay hindi maaaring maging ordinaryo. Gayunpaman, inaasahan nila na ang isang taong kasing edad niya ay maaaring maging isang Intermediate Emperor of Gods. Tutal, kahit ang mga nangungunang batang prodigy na wala pang 10,000 taong gulang sa pangkat ng legacy ay mga Intermediate Emperor of Gods lamang. Ang kanilang mga batang prodigy ay maaaring hindi kabilang sa mga nangungunang batang prodigy sa Profound Energy Land, ngunit pangalawa lamang sila sa mga batang prodigy sa Prime Supreme Rank Forces. Dahil dito, malalim na nakatanim sa kanilang isipan na ang mabatang prodigy na wala pang 10,000 taong gulang na mga Advanced Emperor of Gods ay matatagpuan lamang sa mga Prime Supreme Rank Forces. Lampas sa kanilang imahinasyon na ang ganitong uri ng prodigy ay umiiral sa Myriad Laws Academy at miyembro rin ng pangkat ng Inner Palace. Nanatili siyang tahimik kaya kung hindi tinangka ng tatlong gurong iyon na patayin si Alvin, marahil, walang makakaalam tungkol sa kanyang lakas.
Nakakatuwa naman. Noong una, akala namin si Alvin ang pangunahing kalaban ni Yuchen. Pero ang totoo, ang pangunahing kalaban niya ay ang nakababata niyang kapatid. Isang matataas na emperador ng mga Diyos na wala pang 10,000 taong gulang. Mayroon din siyang malalim na pag-unawa sa batas ng pagkawasak, isa sa 4 na kataas-taasang batas. Bukod dito, mayroon din siyang isang kilalang banal na artifact na may kumpletong kaluluwa ng artifact. Napakalaking halimaw. Sinasabing lahat ng miyembro ng paksayo ng Inner Palace ay pambihira. Kumbinsido na ako ngayon tungkol dyan. Dahil tinatawag ni Alvin si Yuchen bilang ikatlong senior brother, ibig sabihin nito ay may 2 pang miyembro na mas mataas kay Yuchen. Gayunpaman, hindi ko pa sila naririnig noon, lalo na't nakita ko sila. Mas malakas siguro sila kaysa sa kanya dahil mas mataas ang ranggo nila kaysa sa kanya, tama ba? Dapat may alam ang ating legacy faction tungkol dito, di ba? Tatanungin ko ang aking Panginoon tungkol dito. Ako rin. Natural na nagulat ang mga miyembro ng pangkat ng legacy matapos masaksihan ang lakas ni Clarissa sa kabila ng kanyang edad. Hindi lamang si Clarissa ang naroon sa pangkat ng Inner Palace, kundi naroon din sina Alvin at Yuchen. Si Yuchen ang nangungunang henyo sa Myriad Laws Academy sa nakalipas na 1,000,000 taon. Sa nakalipas na 100,000 taon, walang sino man ang nakamit ang kanyang nakamit, lalo na't hindi siya nalampasan. Dahil dito, palaging inaakala ng pangkat ng legacy na si Yuchen ang haligi ng pangkat ng Inner Palace. Nang matagumpay na merekrot ni Yuchen si Alvin, inaakala nilang swerte lamang ang pagkakarekrut niya kay Alvin, na tinalo ang iba pang mabibigat na puwersang may pinakamataas na ranggo. Bagamat mas pinalakas ito ng pagdaragdag ni Alvin sa pangkat ng Inner Palace, hindi nila ito masyadong inisip. Gayunpaman, pagkatapos ng paglitaw ni Clarissa, nagsimula silang mag-isip ng maraming bagay, at napagtanto rin nila na ang pangkat ng Inner Palace ay mas kakaiba kaysa sa kanilang inaakala. Bagamat kakaunti ang mga miyembro, bawat isa sa kanila ay isang piling tao. Nariyan din ang 2 misteryosong nakatatanda ni Yuchen. Sila ay napaka-misteryoso na kahit ang mga matataas na opisyal sa pangkat ng legacy, na mga intermediate supreme gods, ay alam lamang ang kanilang pag-iral ngunit hindi ang antas ng kanilang lakas. Ngayon na naisip ko na. Mukhang hindi kasing husay ng mga nagawa ni Yuchen ang mga nagawa ni na Alvin at Clarissa noong kasing edad nila siya. Ibig sabihin ba nito ay mas magiging mahusay pa ang 2 iyon kaysa sa kanya kapag umabot na sila sa kanyang edad? Si Yuchen lang ang kilala natin sa paksayo ng Inner Palace. Walang nakakaalam tungkol sa kanyang nakatatandang kapatid na babae at nakatatandang kapatid na lalaki. Talagang misteryoso sila. Kahit ang aking lolo ay walang alam tungkol sa kanila maliban sa sila ay mga kataas-taasang Diyos. Sa tingin mo ba ay mas malakas sila kaysa kay Yuchen? Hindi ito maaaring tama. Kung totoo yan, kung gayon ang pangkat ng Inner Palace ay masyadong mapanghamon. Patuloy na dinala ni Alvin si Clarissa sa Myriad Laws Academy. Nang makita niya ang isang grupo ng mga estudyanteng lumapit para tingnan si Clarissa, ngumiti siya rito at sinabing, "4th senior sister, hindi ba't gusto mong maging sikat? Natupad na ang hiling mo ngayon." Nagliwanag ang mga mata ni Clarissa nang marinig ang mga salita ni Alvin, halatang nasisiyahan siyang maging nasa limelight. Sabi niya, "Talaga? Ibig sabihin ba nito ay mas sikat na ako kaysa sa iyo ngayon, nakababatang kapatid?" Siyempre naman, nakangiting sagot ni Alvin at, "Ika-4 na senior sister, isa kang advanced Emperor of Gods habang ako naman ay isa lamang intermediate Lord of Gods. Bukod pa rito, hindi tulad ng aking prominenteng divine artifact, ikaw mismo ang nagpalaki at nagal-inang sa iyong artifact soul hanggang sa matapos." Nang marinig ito, umiling si Clarissa at sinabing, hindi ko ito natapos ng mag-isa. Ang aking kilalang banal na artifact ay regalo mula sa pinakamatandang senior sister noong ako ay naging isang Panginoon ng mga Diyos. Sinabi niya na nakuha niya ito mula sa isang intermediate supreme god na pinatay niya. Dati, nagduda si Alvin kung personal na pinalaki ni Clarissa ang kanyang kaluluwa ng artifact hanggang sa matapos. Kung tutuusin, tila imposible para sa kanya na mapalaki ang isang napakalakas na kaluluwa ng artifact batay sa kanyang edad at cultivation base.
Ang kanyang kaluluwa ng artifact ay maihahambing sa kay Hana, ang kaluluwa ng artifact ng kanyang 7 orifices exquisite sword. Hindi magagawang palakihin at linangin ng mga ordinaryong Emperor of Gods ang isang napakalakas na kaluluwa ng artifact. 100 taon na ang nakalilipas, noong panahong nakikipaglaban siya sa isang laban ng buhay o kamatayan kasama ang 5 disipulo mula sa Lone Primordial Spirit Congregation, ginamit ni Dunford, ang gurong naka-duty sa Palace of Death, ang kanyang kilalang banal na artifact gamit ang isang kumpletong kaluluwa ng artifact. Nang panahong iyon, masasabi niyang ang kaluluwa ng artifact ni Dunford ay hindi kasing lakas ni Hana. Gayon din, masasabi rin niya na ang kaluluwa ng artifact ng direktang disipulo ni Tianfeng ay napaka-ordinaryo rin kumpara kay Hana. Sa lahat ng mga kadahilanang ito, hindi masyadong nagulat si Alvin nang marinig niya na hindi lubusang pinalaki at nilinang ni Clarissa ang kaluluwa ng kanyang artifact. Gayunpaman, nagulat siya nang marinig niya na ang kanilang pinakamatandang ate ay pumatay ng isang intermediate supreme god kahit alam niyang napakalakas nito. Bukod dito, sinabi ni Clarissa na ang kanilang pinakamatandang ate ang nagbigay sa kanya ng kilalang banal na artifact na iyon noong naging Panginoon ng mga Diyos si Clarissa. Nangangahulugan ito na ang kanilang pinakamatandang ate ay may kakayahang pumatay ng isang intermediate supreme god ilang libong taon na ang nakalilipas at walang alinlangan na mas malakas pa ito ngayon. Bagamat masyadong maikli ang ilang libong taon para maging mas malakas ang mga ordinaryong Supreme God, bilang miyembro ng paksayon ng Inner Palace, ang kanilang pinakamatandang ate ay tiyak na hindi ordinaryo at tiyak na may mataas na talento. Imposibleng hindi siya lumakas sa nakalipas na ilang libong taon. Dati, nalaman ni Alvin mula kay Yuchen na ang pagkakasunod-sunod ng seniority sa paksayon ng Inner Palace ay pinagpapasyahan batay sa oras na sumali sila sa paksayon. Nagbibiro lang si Yuchen tungkol sa paggawa kay Dylon Ye bilang pang-apat na miyembro ng paksayon ng Inner Palace kung magpasya si Dylon na sumali sa paksayon. Nang unang sumali si Yuchen sa paksayon ng Inner Palace, ang kanilang pangalawang nakatatandang kapatid ang kanyang pangatlong nakatatandang kapatid. Nang mamatay ang kanyang dalawang nakatatandang kapatid na lalaki, siya ang naging pangalawang nakatatandang kapatid, at si Yuchen, na siyang ikalimang miyembro noong panahong iyon, ang naging ikatlong miyembro at pangatlong nakatatandang kapatid sa mga sumunod sa kanya. Noong nakaraan, ang paksayon ng Inner Palace ay nagpapatupad ng sistemang Master and Disciple, ngunit kalaunan ay inalis ito upang gamitin ang kasalukuyang sistema. Gayunpaman, sinisikap pa rin ng mga senior na gabayan ang kanilang mga junior. Ayon kay Yuchen, ang kanilang pangalawang senior sister ay hindi lamang tumulong kay Clarissa, kundi tinulungan din niya si Yuchen at ang kanilang pangalawang senior brother. Bukod pa riyan, tanging ang mga natitira sa Myriad Laws Academy lamang ang maaaring maging pinuno ng pangkat ng Inner Palace. Noong nakaraan, ang kanilang pinakamatandang ate ay ang pinuno ng pangkat ng Inner Palace. Gayunpaman, hindi nagtagal matapos sumali si Yuchen sa pangkat, nagpasya siyang ipasa ang mantra dito nang makita niyang mahusay ang kanyang kakayahan sa pakikipag-ugnayan sa mga estudyante ng akademya. Hindi nagtagal matapos niyang ipasa ang mantra dito, siya, kasama ang kanilang pangalawang senior brother, ay umalis sa Myriad Laws Academy. Dahil dito, sina Yuchen at Clarissa na lamang ang natitira sa pangkat ng Inner Palace hanggang sa muling dumating si Alvin. Ang paglitaw ni Alvin ay nagpasigla rin sa pangkat kaysa dati. Saan man magpunta sina Alvin at Clarissa sa Myriad Laws Academy, si Clarissa ang sentro ng atensyon ng lahat. Noong una, nasiyahan siya sa atensyon, ngunit habang tumatagal, naiinis siya, pakiramdam niya ay isa siyang unggoy sa zoo. May ilang pagkakataon na gustong sawayin ni Clarissa ang mga estudyanteng lumalapit para tumingin sa kanya ngunit pinigilan siya ni Alvin. Sa huli, nang maubos na ang kanyang pasensya, sinabi niya, "Junior brother, bumalik na tayo." Sige. Agad na sumang-ayon si Alvin. Alam niyang naabot na ni Clarissa ang kanyang limitasyon at magagalit ito kung magpapatuloy sila. Nag-aalala siyang hindi niya ito makontrol. Kahit hindi niya patayin ang mga estudyante, tiyak na bugbugin niya sila ng malakas. Hindi imposibleng mapilayan din niya sila. Habang pabalik sina Alvin at Clarissa sa malayang kaharian ng pangkat ng Inner Palace, isang matandang lalaki at isang binata ang lumilipad ng mataas sa kalangitan.
Tumingin ang matandang lalaki sa binata sa tabi niya at bahagyang ngumiti, mas mataas ang prestihiyo ng nakababata mong kapatid kaysa sa iyo sa harap ng iyong ikaapat na nakababatang ate. Galit na sabi ng binata, hindi naman prestihiyo ang pinag-uusapan. Gusto lang ng nakababata kong kapatid na maging mabuting huwaran sa ating nakababatang kapatid. Siya nga pala, hiniling mo ba sa akin na hayaan siyang umalis sa malayang kaharian ng Paksayon kasama ang nakababatang kapatid para lang mapatay niya ang mga pinagbantaan at napilitang pumatay sa nakababata kong kapatid? Sumagot ang matanda, oo. Mga guro sila ng aming akademya, kung tutuusin, at sila ay pinagbantaan at itinaboy sa isang sulok. Hindi ko magawang kumilos laban sa kanila. Umiling ang binata at sinabing, kung iyon lang ang lahat, pwede ka sanang humanap ng ibang tao para gawin ang trabaho. Sa palagay ko, ginagamit mo lang ang aking ikaapat na junior sister para bigyan ng isa pang dagok ang pangkat ng legacy. Minsan, hindi ko talaga maiwasang maghinala na miyembro ka ng aming pangkat ng Inner Palace. Isa ka bang especially iya mula sa aming pangkat na ipinadala sa pangkat ng legacy? 4,135. Wala akong ideya na may nakatatandang kapatid na ganoon pala si Alvin. Ilang taon na ang nakalilipas, si Joseph Meng, isang banal na anak ng Lone Primordial Spirit Congregation, ay nakakumpleto na ng sapat na mga gawain at nakakuha ng sapat na puntos upang makapasok sa Trial of Gods. Sa nakalipas na ilang taon, hinihintay niya ang pagdating ni Alvin. Plano niyang hikayatin si Alvin na makipaglaban sa kanya sa isang labanang may bahid ng buhay o kamatayan. Nang sa wakas ay dumating si Alvin, inatake siya ng 3 guro ng Myriad Laws Academy, na mga Emperor of Gods. Pinagbantaan ng Lone Primordial Spirit Congregation ang mga guro at pinilit silang patayin si Alvin. Sa hindi inaasahan, hindi si Yu Chen, ang Vice Academy Master ng Myriad Laws Academy, ang sumagip kay Alvin. Sa halip, ang nakatatandang kapatid na babae ni Alvin ang sumagip sa kanya. Wala pang ang 10,000 taong gulang si Clarissa, pero isa na siyang mas mataas na emperador ng mga Diyos. Dati, walang alam ang mga guro at estudyante ng Myriad Laws Academy tungkol sa pag-iral ni Clarissa. Kahit sa pangkat ng legacy, kakaunti lang ang nakakaalam tungkol sa kanya. Nang ipakita niya ang kanyang lakas at patayin ang 3 guro, na mga Emperor of Gods, natural na ikinagulat niya ang lahat. Noon lang nalaman ng lahat na si Yu Chen ay may ganoong nakababatang kapatid na babae. Isang maunlad na emperador ng mga Diyos na wala pang 10,000 taong gulang. Hindi marami ang nakamit ang ganitong tagumpay sa kasaysayan ng ating Myriad Laws Academy, tama ba? May mga bali-balitang hindi lang siya mas bata sa 10,000 taong gulang, kundi wala pa siyang 6,000 taong gulang. Hindi pa siya 6,000 taong gulang. Imposible. Pakiramdam ko ay mas namumukod tangi pa si Clarissa kaysa kay Vice Academy Master yang noong kasing edad niya ito. Kasama rin doon si Alvin. Kasabay noon, sumikat si Clarissa at naging sanhi ng matinding gulat sa Myriad Laws Academy. Ang paglitaw ni Clarissa ay naging dahilan din upang makaramdam ng pagkawala ng sigla ang maraming nangungunang batang prodigy mula sa heavyweight supreme rank forces. Mayroon bang isang taong ganito kalakas sa Myriad Laws Academy? Akala ko ang mga intermediate Emperor of Gods na katulad ko ay kabilang sa pinakamalakas na papasok sa Trial of Gods. Sa pinakamataas na antas, ang iba ay magiging kapantay ko lang. Sayang, lumitaw si Clarissa at binago ang lahat. Ang pangkat ng Inner Palace ng Myriad Laws Academy ay palaging misteryoso. Una, nariyan si Yu Chen. Pagkatapos, nariyan si Alvin. Ngayon, nariyan si Clarissa. Wala sa mga miyembro nito ang pangkaraniwan. Sana lang ay hindi ko siya makita sa Trial of Gods. Kung hindi, lahat ng mga hindi inaasahang engkwentro at kayamanan, maliit man o malaki, ay tiyak na kukunin niya. Sa pagkakaalam ko, napakalawak ng Trial of Gods. Hindi rin tayo makikilala roon. Hindi siya magiging madali para sa iyo. Kung makakasalubong mo siya, tumakas ka na lang. Kung hindi, kamatayan lang ang hinahanap mo kung lalabanan mo siya para sa hindi inaasahang engkwentro. Kung wala siyang kilalang artifact na may kumpletong kaluluwa ng artifact, magkakaroon pa rin ako ng kumpiyansa na labanan siya. Ngayon, wala na akong ganang labanan siya.
Ang mga batang prodigy mula sa mabibigat na puwersang may pinakamataas na ranggo ay pawang mayabang at mataas ang tingin sa kanilang pagkakataong makinabang sa trial of gods. Pakiramdam nila ay kakaunti ang mga taong magiging banta sa kanila at tiyak na sila ang aani ng pinakamaraming benepisyo kumpara sa iba. Gayunpaman, ang hitsura ni Clarissa ay parang nabuhusan sila ng isang balde ng malamig na tubig. Wala sa kanila ang umaasa na ang Myriad Laws Academy ay magkakaroon ng isang walang kapantay na prodigy. Hindi siya nakahihigit sa mga prodigy na iyon mula sa mga pangunahing puwersang may pinakamataas na ranggo. Si Tianfeng, ang pangalawang pinuno ng Lone Primordial Spirit Congregation, na malayo sa Myriad Laws Academy ay nakarinig din tungkol kay Clarissa. Nagulat din siya kay Clarissa, ngunit ang kanyang pagkagulat ay natabunan ng kanyang pagkayamot sa hindi pagkilos ni Joseph Meng. Hindi pinukaw ni Joseph Meng si Alvin o hinamon si Alvin sa isang labanang may bahid ng buhay o kamatayan gaya ng plano. Ano ba ang ginagawa niya? Iritadong bulong ni Tianfeng. Kung si Joseph Meng, ang banal na anak ng Lone Primordial Spirit Congregation, ay mula sa kanyang pangkat, malamang ay nagpadala na siya ng isang voice transmission para pag-alitan si Joseph Meng. Sayang, napigilan lang niya ang kanyang galit nang magpadala siya kay Joseph Meng ng isang voice transmission. Bakit hindi mo hinamon si Alvin sa isang labanang may hangganan ng buhay o kamatayan? Dapat mong malaman na kapag nakapasok na siya sa Trial of Gods, malamang na magiging Emperor of Gods na siya. Sa oras na iyon, maaaring hindi mo na siya kayang tapatan. Hindi minamaliit ni Tianfeng ang pagpapadala ng boses ni Tianfeng. Sa katunayan, medyo naiinis siya. Tutal, ang kanyang lolo sa tuhod ay hindi mas mahina kaysa kay Tianfeng. Walang pakialam siyang sumagot, pangalawang pinunulo, wala akong pagkakataong gawin iyon. Pagkatapos noon, hindi na pinansin ni Joseph Meng si Tianfeng. Gayunpaman, totoo ba talaga na walang pagkakataong umarte si Joseph Meng? Siyempre hindi. Hindi ginawa ni Joseph Meng ang plano dahil si Clarissa ay laging katabi ni Alvin. Matapos malaman kung gaano siya kalakas, nakarinig din siya ng iba't ibang kwento tungkol sa kung paano siya lumitaw noon, ngunit walang nakakaalam kung sino siya. Higit sa lahat, narinig niya na maraming taong nakasakit sa kanya noon ang pawang nakaranas ng isang kakilakilabot na kinalabasan sa huli. Ang ilan sa kanila ay napinsala pa niya. Marahil, kung 2 beses lang itong nangyari, maituturing itong nagkataon lamang. Gayunpaman, nangyari ito ng higit sa 2 beses. Paano ito magiging nagkataon lamang? Si Clarissa ay malinaw na napakamapaghiganti. Kung tatargetin ko si Alvin at matagumpay na mapatay siya, maaaring mapatay niya ako sa sandaling umalis ako sa Myriad Laws Academy. Bagamat maaari akong humingi ng tulong, maaari ring humingi ng tulong si Clarissa. Si Yu Chen, ang nakatatandang kapatid niya at ni Alvin, ay isang intermediate supreme god. Bukod dito, siya ay kanilang ikatlong senior brother lamang. Nangangahulugan ito na may 2 pang senior na mas mataas kay Yu Chen. Malamang na mas malakas sila kaysa kay Yu Chen. Kung ang 2 iyon ay mga advanced supreme god, tiyak na mamamatay ako kung papatayin ko si Alvin. Matapos pag-isipan ang mga bagay na ito, nagpasya si Joseph Meng na huwag nang hamanin si Alvin. Dati, nang patayin ni Alvin si Xinian, isang banal na anak ng Lone Primordial Spirit Congregation, hindi lamang niya nasaktan ang Lone Primordial Spirit Congregation kundi pati na rin ang pangkat na kinabibilangan ni Xinian. Kung may pagkakataon, tiyak na papatayin ng kongregasyon si Alvin. Sa kasamaang palad, hanggat nananatili si Alvin sa Myriad Laws Academy, walang magagawa ang Lone Primordial Spirit Congregation kay Alvin. Sa kabaligtaran, si Joseph Meng ay nasa ibang sitwasyon. Nasa teritoryo na siya ngayon ng Myriad Law Academy. Pagkatapos umalis sa Myriad Laws Academy, walang garantiya na ligtas siyang makakarating sa Lone Primordial Spirit Congregation. Bukod dito, malabong maglakbay ng libu-libong milya ang isang mas mataas na kataas-taasang Diyos mula sa kongregasyon papunta sa akademya para lang personal siyang samahan pabalik. Kahit magpadala ang kongregasyon ng isang mas mataas na kataas-taasang Diyos upang samahan siya, isa lamang ang ipapadala nila. Sapat na kaya ang isang mas mataas na kataas-taasang Diyos para harapin ang 2 nakatatandang Diyos ni Alvin na mas malakas kaysa kay Yu Chen at malamang na mas mataas na kataas-taasang Diyos?
Kahit na hindi sila mga mas mataas na kataas-taasang Diyos, tiyak na sila ay mga pambihirang nasa gitnang kataas-taasang Diyos. Pagkatapos, nariyan din si Billy, ang Academy Master ng Myriad Laws Academy na isang Advanced Supreme God. Marahil, hindi hayagang aatakihin ni Billy si Joseph Meng, ngunit madaling mababago ni Billy ang kanyang hitsura bago siya atakihin. Tutal, maraming miyembro ng Lone Primordial Spirit Congregation ang gumamit na ng ganitong uri ng maruming panlilinlang noon. Paano kung pinaghihinalaan sila kahit walang ebidensya? Kahit na isang floating image pearl ang nag-record nito, madali nila itong may kakaila. Hindi mahalaga kung ang kanilang mga galaw ay nagsasabi. Madali nilang may kakaila ito dahil ang taong nasa recording ay may ibang anyo. Masyadong malakas ang suporta ni Alvin, hindi ko siya kayang pukawin. Mas makabubuti para sa akin na umatras. Dapat akong mag-focus sa paglusot at pagiging isang intermediate Emperor of Gods bago ko patatagin ang aking cultivation base hanggat maaari. Hindi magtatagal at kailangan ko nang pumasok sa Trial of Gods. Bilang isang banal na anak ng Lone Primordial Spirit Congregation, natural na hindi hanggal si Joseph Meng. Alam niyang hindi pabor sa kanya ang sitwasyon kaya't determinado siyang umatras. Wala siyang pakialam sa iniisip ng iba tungkol sa kanya. Kahit naparusahan siya ng Lone Primordial Spirit Congregation dahil sa kanyang hindi pagkilos, tatanggapin niya ang kanyang parusa. Tutal, wala nang mas mahalaga pa kaysa sa pananatiling buhay. Sa larangan ng digmaan ng kaharian. Swoosh! Swoosh! Dalawang higanting figure na may nakakatakot na mga aura ang naglapana sa kalangitan, tila dalawang Marangel na Diyos na bumaba sa mundo ng mga mortal. Sa oras na ito, hinahabol ng dalawa ang isang tumatakas na binata. Ang binata, na nakasuot ng kulay saya na roba, ay may maskuladong pangangatawan at gwapong anyo. Sa sandaling ito, isang determinado at kalmadong ekspresyon ang makikita sa kanyang mukha kahit na hinahabol siya ng dalawa. Matapos tumingin sa paligid at makumpirmang walang ibang tao sa paligid, bumulong ng malalim ang maskuladong binata, malapit na ako sa lugar na iyon. Napakanipis ng enerhiya ng espiritu ng langit at lupa sa lugar na ito. Walang sino man ang pupunta sa lugar na ito kung mayroon silang pagpipilian. Matapos tong pag-isipan sandali, lumingon ang maskuladong binata at hinarap ang dalawang figure na tumatakbo palapit sa kanya. Bro, ibigay mo ang mga nakuha mo mula sa lihim na kaharian na iyon, at hindi ka namin papatayin. Ang dalawang higanting figure ay daan-daang metro ang taas, at nakatayo sila sa ere ng may kapangyarihan. Ang kawalan sa kanilang paligid ay umaalon. Malinaw na sila ay napakalakas. Lahat tayo ay mga intermediate supreme gods. Sa tingin mo ba talaga ay kaya mo akong patayin? Tanong ng maskuladong binata na may bahagyang ngiti. Sa sumunod na sandali, lumaki ang kanyang pangangatawan, at umabot siya ng mahigit 100 metro ang taas. Habang nagbabago ang kanyang aura, tila nagbago rin ang kanyang buong pagkatao. Pinili ko ang lugar na ito para ilibing ang mga buto mo. Sayang, wala kang karapatang magsalita tungkol dito. Ang maskuladong binata ay sumabog na may nakasisilaw na gininto ang liwanag na tila kayang magbigay liwanag sa lugar na libu-libong milya ang layo. Para siyang gininto ang nakapapasong araw sa sandaling ito. Nang makita ng dalawang higanting figure ang eksena sa harap nila, nanlaki ang kanilang mga mata at agad na nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Iyan ang kapangyarihan ng batas na naunawaan niya. Napakaliwanag nito na parang kayang sumikat ng libu-libong milya. Ito ay isang indikasyon na ang pag-unawa sa batas ng isang tao ay malapit na sa yugto ng pagiging perpekto. Kadalasan, tanging ang mga pambihirang maunlad na kataas-taasang Diyos lamang ang magkakaroon ng ganitong pag-unawa sa batas, napakaunting mga ordinaryong maunlad na kataas-taasang Diyos ang magkakaroon ng ganitong antas ng pag-unawa sa batas. Tumakbo. Tagong tumakas ang dalawa sa magkaibang direksyon na parang dalawang guhit ng liwanag. Humajejek ang maskuladong binata. Dahil nandito ka na, huwag mo nang isipin ang pag-alis. Pagkatapos noon, ikinuyom ng maskuladong binata ang isang kamay at sinuntok ang palad ng kabilang kamay niya ng may arrogant bago niya hinabol ang dalawa na tumatakbong parang baliw.
Kung malaman ng nakatatandang kapatid na babae na hinayaan kong makatakas ang dalawang ordinaryong intermediate supreme gods mula sa akin, pagtatawanan niya ako, at tiyak na hindi ko ito maririnig hanggang sa huli. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.